ganap na paghahari ni Jesus ay malapit na. Ang panahon ay nagbabadya na ng kaniyang pagdating. Ngunit ang kagalakan ng kaniyang pagparito ay magiging ganap lamang kung tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa himno ng pagpupuri. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang Malaon nang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Halina tayong lahat, sama-sama nating ipahayag na ang Diyos ay dakila. Ating purihin at sambahin siya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, magandang hapon po sa inyo. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa hapong ito. Dahil kami po'y muli yung pinagtipon-tipon dito po sa inyong bahay-sambahan sa unang gabi upang ipagdiwang po namin ng simbang gabi. Panginoon, ihanda niyo po ang aming mga puso't isipan sa aming maririnig na mensahe at nawa po ay kayo po ang sumama sa amin sa gabing ito, sa aming pagpupuri at pagsambang ito. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan sa inyo at sa aming kapwa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Tayo po ay manatiling nakatayo at ating pakinggan ang bahagi ng kasulatan, ng banal na kasulatan na pagbabasehan ng ating mensahe sa gabing ito. Matatagpuan po sa ika-13 kabanata ng aklat ni Marcos, mga talatang 32 hanggang 37 na ganito ang sinasabi. Ngunit walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakaalam niyon. Mag-iingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Katulad nito ay isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Ikalabing-anim ng Disyembre, ikalabing-anim ng Disyembre. Ding-dong, 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 ding-dong. May mga panahon na nakasindi, may mga panahon na nakasindi. Simbang gabi, ay simula ng Pasko. Simbang gabi, simula ng Pasko, sa puso ng lahing Pilipino. Siyam na gabing gumigising, sa tugtog ng kampanang walang tigil. Ding-dong, ding-dong, ding, maaga kami kinabukasan. Lakay-lakay, babati ng ninong at ninang ng maligayang Pasko po at tarik ng kamay. Simbang gabi, simula ng Pasko, sa puso ng lahing Pilipino. Siyam
Siyam na gabing gumigising sa tugtog ng kampanang walang tigil. Ding-dong, ding-dong, ding. Maaga kami kinabukasan. Lalakad kami Lakay-lakay, babatiin ang ninong at ninang ng maligayang Pasko po at tarik ng kamay. Lahat kami masayang-masaya at umumusan. hindi namin Kalimot-limot ang masarap na putot suman, matutulog kami ng mahimbing. Ang bagong taon, tatlong hari darating sa Pilipinas ay Pasko pa rin. Maaga kami kinabukasan. Lalakad kami Lakay-lakay, babatiin ang ninong at ninang ng maligayang Pasko po at tarik ng kamay. Ding-dong, 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 ding-dong. Pasko na, Pasko na, may parol na nagbiting. Pasko na Pasko na, Pasko na Pasko na, may parol na nagbiting. Pasko na, Pasko na, Pasko na, Pasko na Pasko na, Pasko na, may parol na nagbiting. Nakikita na sa mga bituin ang pagsilang ng Inyo sa atin. Nakikita na sa mga bituin ang pagsilang ng Inyo sa atin. Pasko na, Pasko na, may parol na nagbiting. Luwalhati sa Diyos sa kailasan at sa lupa'y kaperahan sa mga taong nagbutingkad. Pinawisan ako doon. Tayo po ay sumandaling manalangin, mga kapatid. Now, O Lord, take my lips and speak through them. Take our minds and think through them. Take our hearts and set them on fire with love for yourself, Lord Jesus. Amen. Good morning. Alas 5, tama ba ito? Alas 5:30. Alas 5:30 ng hapon dito sa Pilipinas, pero sa New York, sa Toronto, Canada, sa London, UK, sa Frankfurt, Germany, at sa Geneva, Switzerland, umaga po ngayon. At laging sumisikat ang araw, mga kapatid, kaya laging good morning. Mag-Hill Choir po ang in charge ng ating pananambahan ngayon, ang ating unang simbang gabi. Alam nyo, mahirap yung kinanta ng choir. No? Talagang kinawisan ng bawat isa. Kita ko yung pawis ni Ivan, tumutulo eh. First time na nag-conduct sa amin. Mabiliso ang tempo. Kaya kung minsan nakakabulol. No? The first letter
sa salitang choir ay letter C. Letter C, which stands for commitment. Yes, bagamat ang ilan po sa amin ay may edad na, at ang iba naman, mapapansin nyo, yun at yung pa rin mga mukha ang inyong nakikitang umaawit sa choir. Pero, narito pa rin kami, sapagkat ito'y bahagi ng aming paglilingkod sa ating Panginoon. Ito po ang tinatawag na commitment sa paglilingkod. Isang pangako at isang dedication na may kalakip na obligasyon, devotion, faithfulness, and fidelity. Na ibig sabihin, habang meron tayong lakas, habang tayo may panahon at may kakayahang umawit, ay pagkakaloob natin ang ating tinig sa paglilingkod at pagpupuri sa Panginoon. Kaya para sa ibang mga awit na kumbagay sala sa lamig, sala sa init, no? Dahil parang palitaw, lulubog lilitaw. Sana naman regular na kayong a-attend. Ano ho? Ang inyong mga boses na pinagkaloob sa inyo ng Diyos, pati dito sa mga kapatid natin na mayroong magagandang tinig, ano ho? Ang inyong boses ay hindi pang banyo lang, hindi pang video okay lang, no? Pwede kayong ministers of music, sapagkat kasama ng choir conductor, kasama ng choir master, kasama ng organista, at kasama ng pianista, ang mga korista ay kasama doon sa nagpa-practice ng ministry of music. And we are called co-laborers with God. Ako, sa isang linggo kami ay nakaka-2-3 practice bago kumanta pag-araw ng linggo. Yun ho ang panahong dinidevote ng choir sa simbahan. Para sa ating Panginoon yon. At kung ikaw ay miyembro ng choir, a personal commitment and the sacred duty to the church we serve is expected, therefore, of every chorister. This is your responsibility sa ating Diyos, na ating pinaglilingkuran at pinapupurihan sa pamagitan ng ating mga tinig, ng ating mga awitin. Kung kilala niyo si Hope Hilton, mga kapatid, ay may isang tula na pinamagatang I am a chorister. At ang tulang ito ay naghahayag ng sagradong tungkulin ng isang choir member. Ganito ang sabi sa tula: I am a worshiper in the house of God. I am an assistant to the minister as he leads the congregation in the worship of God. I offer to God only my best, excellent music, carefully prepared, sung to Him with sincere devotion. By being and doing those things, I help other worshipers feel the nearness of God and worship Him in spirit and in trust. I am a chorister. Para sa inyo yan, choir. Para sa atin pala. Ang inawit po ng choir ay may pamagat na Simbang Gabi na kinata ni Lucio D. San Pedro at nilapatan ng titik ng isang anonymous Jesuit priest. At ito ay nagsisimula, gusto na napakinggan nyo na Ikalabing-6 ng Disyembre, Ikalabing-6 ng Disyembre. Yes, December 16 ngayon, mga kapatid. At simula ng ating 9 na araw na pagsamba sa gabi na tinatawag na Simbang Gabi. Sa mga Romano Katoliko, ito ay simbang madaling araw. Nako, hindi sa gabi. Ayon sa kasaysayan, originally, sa gabi nila ito ginagawa. Pero napansin ng mga praile o ng mga pare na ang mga tao ay pagod na mula sa maghapong pagtatrabaho sa bukid. Kaya halos wala ng panahon o hindi na nilang magawang sumimba sa gabi. Kaya ang ginawa po madaling araw na, between 3 a.m. to 5 a.m. No? Sa oras na bago magsimulang magbukid ang mga tao. Pero teka mga kapatid, matanong ko kayo, may biblical basis ba ang simbang gabi? Meron ba? Wala po, ano? Wala.
Okay. Ito ay minanalang ng mga Romano Katoliko at ng mga Aglipayano sa mga Kastila na nanggaling sa Mexico at naging isang religious tradition dito sa Pilipinas. Ngayon, nang dumating sa Pilipinas ang mga Amerikano na nagdala ng Protestantism na bunga ng Reformation, ginawa pa rin ito ng mga Pilipino na naging protestante sapagkat deeply rooted na sa kanila itong tradisyon na ito. Pero alam nyo ba, napag-alaman ko na sa ibang mga churches natin sa Metro Manila, wala na hong simbang gabi. Inalis na nila. Hindi na sila nagsasigawa ng simbang gabi dahil wala nga araw itong biblical basis. Sa ibang bansa, wala rin namang simbang gabi, di ba? No? Marami sa atin nakapunta sa ibang bansa, may napansin ba kayong simbang gabi? Wala po. No? Tanging dito lang sa Pilipinas, ino-observe ang simbang gabi. Ngayon, pag dito sa Magil, ay inalis natin yung simbang gabi, Pastor, tiyak na may magre-react. No? Isipin nyo, siyam na gabi, di siyam na offering yun. Malaki ang mawawala. Mababawasan ng offering. No? But I don't think this is the main reason kung bakit tayo ay may simbang gabi. No? Sapagkat tayo may offering wala, ay tuloy ang ating pagsamba sa gabi. Alam niyo mga kapatid, unique sa ating pananampalatayang Kristiyano dito sa ating bansa na tuwing sasapit ang Pasko ay may simbang gabi. Ito ay countdown upang bilangin ang mga araw sa pamagitan ng pagsamba patungo sa araw ng kapanganakan ni Jesus. Ang maghintay, kung minsan ay nakakainip. Ano po? Pero sa mga bata, ang tawag nila sa paghihintay ay siyang natulog na lang. Kahit na po sa ilang mga matatanda, dinadaan nila sa tulog. Yung mga bata, dinadaan ang paghihintay sa pamagitan ng pagtulog. Ang mga matatanda, ganon din. Kahit dito sa loob ng simbahan, no? Dinadaan sa tulog pag minsan. Baka may tulog na dyan. Yun namang iba, para hindi makatulog habang sumisimba, dinadaan sa tsikahan. No? Ano kaya ang pakiramdam nyo kung sa inyong katabi, sa upuan, pagsisimula pa lang ng worship, hanggang sa matapos ang service, wala nang ginawa kundi magkwentuhan ng magkwentuhan. No? Medyo nakakawala ng spirit. Ano po? Marahil isipin nyo, bakit pa kaya sumimba itong mga taong ito kung magchichikahan din lang dito sa simbahan? No? Sorry po, hindi ko lang mapigil na banggitin, wag sasama ang loob ng ilan nating kapatid, no? Pero, sana naman, mga kapatid, kung hindi maiwasang makipag-usap sa katabi, sa panahon ng pananambahan, kunti lang, no? Kunti lang. At nang may mapulot naman kayo sa sermon ni Pastor Samonte, no? Sana maintindihan nyo, ang nararamdaman ng isang tagapagmensahe, kung habang nagsasalita siya rito sa pulpito, ay nakikita naman niya na may mga miyembrong kwentuhan lang ng kwentuhan. No? Okay lang sana kung ang speaker medyo walang kaganaganang pakinggan, sapagkat parang nagbabasa lang ng dyaryo, no? At ika nga'y walang kabuhay-buhay o boring, ika nga nakakaantok. Ay hindi naman si Pastor boring mag-sermon, di ba? Sapagkat ang sermon, mga kapatid, ipinaghahandaan, no? Sa totoo lang, pinagpupuyatan ito. Pinaghahandaang mabuti at pinag-iisipan kung ano ang sasabihin dito sa pulpito sa harap ng kongregasyon. At pag narito ka na sa pulpito, pinagpapawisan ang speaker, lalo't mainit ang panahon. Pag nakasuot pa ng liturgical gown, no? Sa loob, meron pang polo, anong tawag dito, Pastor? Yung parang nakabigti sa leeg mo? Clerical collar, no? Tapos meron pang tawag ng mga pare abito, no? Yung liturgical gown. Ang init nun.
Ang init nun, mga kapatid. Kaya pagkakatapos si Pastor magsermon, kung mapapansin nyo, basang-basa ang kanyang damit. No? Mabuti man lang sana kung meron na siyang tagapunas ng pawis o taga-abot man lang ng tubig. Wala pa eh. Mukhang wala pang nakakapagpatibok ng puso ni Pastor dito sa Makil. No? Bilis-bilisan mo, Pastor, at taglamig na. Baka maunahan ka po ni Isme. Mga kapatid, ang bilang na siyam ay may kaugnayan din sa bilang ng buwan para sa isang ina na nagdadalang tao. Sa isang ina, siyam na buwan na dinadala niya sa kanyang sinapupunan ang sanggol bago niya ito iluwal sa takdang araw. Iniugnay dito ang simbang gabi sapagkat may kaugnayan ito sa isisilang na bata. Kaya't ang Pasko, mga kapatid, ay kapanganakan ng tagapagligtas. Pero bagamat inaalala natin ang pagsilang ni Jesus, which is the first Advent, ang tuon o ang focus ng ating pagsamba ay ang muling pagparito ni Jesus, the second Advent or the second coming. Ang sabi po ng mayamang si Kiboloy doon sa Davao, no? Dumating na raw po si Jesus noong April 13, 2005 nang siya'y i-appoint ng Diyos Ama bilang Son of God. My goodness, no? Mga kapatid, baka maniwala kayo doon. Abay, ibang klaseng Jesus yan. Nabubuhay sa karangyaan at may sariling jet at may private helicopter. Ganun ba si Jesus? Ang ebanghelyo sa gabing ito ng ating pagsamba ay naghahayag ng muling pagdating ni Jesus ay kapanahunan ng gabi o sa pagbubukang liwayway o maaaring sa umaga. Ganito ang wika sa talatang 35 ng Marcos 13 na ating binasa kanina. Maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Pag nilay-nilayan natin ang aral kung bakit sa gabi natin piniling manambahan. Sa tuwing sasapit na ang Kapaskuhan. Ano po ang mga aral nito sa ating pananampalataya? Ilang mga dahilan ang nais kong ibahagi sa paniniwalang ito. Una, ang simbang gabi ay pag-aabang sa pagdating ng Panginoon. Ang simbang gabi ay pag-aabang sa pagdating ng Panginoon. Ito ay vigil. Vigil ng mga mananampalataya. Sa ating paghihintay sa Panginoong Jesus, nagdiriwang tayo ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Sa banal na aklat, ang gabi o magdamag ay hindi lang po uri ng panahon sa pagdating ng Panginoon. Ito ay panahon ng pagliligtas ng Diyos. Bakit ko po sinabi yon? Remember the story of the Israelites sa Exodus chapter 12:42? Ipinahayag dito na ang ginawang pagliligtas ng Diyos na si Yahweh. Kailan naganap? Gabi po, no? Naganap ito sa gabi nang ang mga Israelita ay makalabas sa Egypt. Nang gabing patayin ni Yahweh ang lahat na panganay na anak na lalaki na mga Egyptians. Kabilang na yung anak na lalaking panganay ni Paraon. Napilitan na ngayon si Paraon na payagang makaalis sa Ehipto ang mga Israelita. Kung kaya't para sa kanila, ang gabi ay isang memorableng panahon ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang gabi, mga kapatid, ay panahon ng pagliligtas ng Diyos. Anong oras isinilang ang ating Panginoong Jesus? Umaga ba? Tanghali? Gabi? Gabi! No? Kaya nga may star na nag-guide sa 3 hari. Siya po'y isinilang sa gabi. Isinilang si Jesus kung saan ang maraming mga tao ay natutulog.
Nagpapatunay ito, mga kapatid, ng pagdating ng kaligtasan ay nagaganap sa panahon na kung saan marami ang natutulog at hindi namamalayan. Kaya mga kapatid, huwag kayong matutulog dyan sa inyong upuan. Jesus will come again like a thief in the night at a time when you least expect it. Kaya't ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, maging handa kayo sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambayanan. Ikalawa, ang simbang gabi ay pagbaka o paglaban sa mga nagaganap na kasamaan sa panahon ng gabi. Ito po ang isang dahilan kung bakit may pananambahan tayo sa gabi. Upang labanan ang takot. Alam niyo mga Chino o mga kababayan nating Chinese ay may paniniwala na kung babati kayo sa gabi, huwag daw po magsasalita ng magandang gabi. No? Dapat daw ho, magandang umaga. Kahit ng oras ay gabi. Sapagkat taglay ng pagbating magandang gabi, ang malas na darating. Alam niyo, maraming pamahiin ng mga Chinese. Kami ho sa real estate industry at sa ProLife UK, ay good morning ang aming laging bati, regardless of the hour of the day. Ngunit, sa mga Kristiyano, sa atin, ang gabi ay may taglay na pagpapala sapagkat narito ang pagliligtas ng Panginoon. Ang pagsamba sa gabi, ang layunin nito ay labanan ang kababalaghan o katatakutan na nagaganap sa panahon ng gabi. Dahil sa gabi, aktibo ang mga masasamang tao at masasamang espiritu. Kaya't sa gabi, maraming nangyayaring krimen. Dito nagaganap ang pagpatay, ang mga aksidente sa daan, ang mga nakawan at iba pang mga kasamaan. Sa gabi daw po, lumalabas ang mga aswang. Totoo ba yun? Mga manananggal, mga kapre, no? Mga impakto at masasamang espiritu. Ay, yung misis ko napakatatakutin yan. Nako, kunting kaluskus lang doon sa may likod bahay namin, ginigising na ako. No? Meron daw aswang doon sa bubong, naglalakad. Kung kaya para sa iba, ang gabi ay tinatawag na gabi ng lagim. No? Ang mga ito ang nilalabanan ng pananambahang ito, mga kapatid. Ibig natin na sa gabi na maghari ang tagapagligtas na si Jesus. Maghari ang kabutihan ng Diyos. Sa pagsamba sa gabi, nilalabanan natin ang kapangyarihan ng kadiliman. Upang sa gabi, ang liwanag ng kapangyarihan ni Jesus ang ating tanglaw. Ang ikatlo at ikahuli. Ang simbang gabi ay nagdadala ng pag-asa sa mga aba. Ang simbang gabi ay nagdadala ng pag-asa sa mga aba. Ang mga tupa sa parang o ang mga pastol sa parang, ito yung mga taong nagpupuyat upang bantayan ang mga tupa na ipinagkatiwala sa kanila. Ang mga pastol ay mula sa uri ng mga alipin na ang tanging pag-asa sa buhay ay tubusin sila ng ibang tao sa pagkaalipin. Kung kaya't ganito po ang paglalahad sa istorya ng mga pastol sa kanilang pagdalaw sa batang si Jesus. Sa Lucas chapter 2 verse 8, ang sabi, sa lupain ding iyaon ay may mga pastol sa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang tupa. So, ang mga pastol o mga shepherds ay nagpupuyat sa kanilang mga gawain. At sa mga ganitong uri ng gawain o trabaho, unang ibinalita ang pag-asa at pagliligtas ng Diyos. Sa ganitong uri ng mga tao na nawawalan na ng pag-asa, unang inilahad ang layunin ng Diyos. Alam nyo, maraming tao ngayon ang magdiriwang ng Pasko ay naroon pa rin sa kadiliman ng kanilang buhay. Nasa panahon ng depresyon, nasa panahon ng kahirapan,
at nasa panahon ng kalungkutan. Ang mensahe sa pagdating ni Jesus, mga kapatid, ay nagbibigay ng kaaliwan, ng pag-asa at ng buhay. Kailangang kumawala tayo sa ganitong pangyayari sa ating buhay. Hingin po natin ang kapangyarihan ng Pasko na magpalaya sa pagkakaalipin natin laban sa depression, laban sa kahirapan, at laban sa kalungkutan. Ito, mga kapatid, ang mensahe ng simbang gabi sa ating pananampalatayang Kristiyano sa Paskong ito. Amen. Bilang pinagpala ng Diyos sa mga kagalingan at karunungan, tayo ay maging mabuting katiwala, tayo na nagkakaloob ng ating mga kakayahan at biyaya. Panginoon, tunay nga po na napakabuti niyo sa amin dahil sa walang katapusang biyaya, sa magandang kalusugan at mga talentong ipinagkakalob niyo sa amin. Bilang pagpasalamat po ay narito po ang aming mga handog. Patuloy niyo pong pagpalain ng mga taong taus-puso at patuloy na nagbibigay para sa inyo at nawa po ay magamit namin ito sa patuloy pang ipagpapalaganap ng inyong ministeryo dito sa lupa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Alay ka,
Sa pagsisimula, O aming Panginoon, ng aming paghihintay sa iyong pagdatal, sa iyong birthday, tunay na nadama namin ang iyong banal na presensya sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Napakaganda po ng aming narinig, O aming Panginoon. Dahilan sa ito ang kwento na nais mong ibalita sa bawat isa sa amin, na mayroong malaking kabuluhan at kahulugan ang amin pong paghihintay. Ang usapin dito, aming Panginoon, ay naniniwala kami na mayroong dumating at mayroong magbe-birthday. Kaya kami gumagawa ng mga kaparaanan katulad ng simbang gabi para po sa pagtatatag at pagpapatibay ng aming pananampalataya at pananalig sa iyo. Binuksan mo, aming Panginoon, ang iyong pintuan sa simula pa lamang ng simbang gabi, na dapat naming alalahanin at gunitain ang lahat ng iyong ginawa mula nung ikaw ay isilang hanggang sa kasalukuyan, O aming Panginoon. Dahil ito po ang nararapat sa iyong mga anak na patuloy na tumatawag sa iyo bilang Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Nawa dakilang Diyos yung aral na aming narinig, matimo sa aming puso at kaisipan, at maging sandigan namin, tungtungan namin, para po sa pagpapayabong ng aming pananampalataya, O aming Panginoon. Sa gabing ito, O aming Panginoon, minsan pa kami po ay may kagalakang taglay. Dahilan nga po sa pagsisimula ng aming simbang gabi, amin pong itinalaga ang aming mga sarili sa iyo lamang. Ibig sabihin, O aming Panginoon, yung po bang bilang namin ngayon, yung po bang mga narinig namin ngayon, ay magpapatibay na nandyan ka para handugan namin ng aming pagdilingkod. Hindi lamang sa pamamagitan ng sama-sama naming pag-awit, sama-sama naming pagninilay, higit sa lahat, sama-sama naming pakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Ngayong araw na ito o gabing ito, aming Panginoon, ang isa sa iyong anak, Batang Anghel, ay nagdiwang ng kanyang kaarawan. Siya po ay naririto sa iyong dambana, na kung saan ay nagpapasalamat, at alam ko po na patuloy siyang lalaki na mayroong takot at pag-ibig sa iyo lamang. Gayon din, O aming Panginoon, ang bawat isa sa amin na naririto, na patuloy na nagtatalaga ng aming mga sarili sa iyo lamang. Samahan niyo po kami, O aming Panginoon, lalo tigit sa amin pong pag-uwi sa gabing ito. Sa amin pong pamamahinga sa gabing ito, O aming Panginoon, patuloy niyo po kaming alalayan at ipagkaloob sa amin ang isang umagang kay ganda na malalakas ang aming lupang katawan at patuloy kaming gumawa ng nararapat alinsunod sa iyong kautusan. At sa bandang hapon, kami muling babalik para po sa pagpapatuloy ng aming paghihintay sa pamamagitan ng simbang gabi. Sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, O aming Panginoon, mula po sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan, simula ng aming simbang gabi, O aming Panginoon, taglayin ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon, nasasambitin ng inyong abang lingkod, unang-una na sa inyong anak, na tiklop-tuhod, nagpapasalamat, O aming Panginoon. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo, ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at patuloy kanyang bibigyan ng maraming kaarawan. At sa bawat isa sa atin,
Sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y magsiupo. Atin pong palakpakan ang mga nanguna sa atin ngayong unang simbang gabi sa pamamagitan ng UCCP Magil Memorial Choir. Sa kanilang tagapagpahayag, marami pong salamat, at sa kanilang patnugot, at sa choir, syempre. Ano po? Salamat sa bago nating choir director. Nasaan na? Nawawala na si Ivan. Yan. Welcome po sa bawat isa sa atin, at atin pong wina-welcome sa ating kalagitnaan ang kapatid na Dory Aldea. Yan. Narito po siya sa choir. Yan. Kapatid ng Tita Bolet. Welcome po sa UCCP Magil Memorial Church. Baka meron pa po diyang bisita. Diyan po sa inyong mga katabi, meron po ba? Wala. So welcome po, at wina-welcome din po natin yung mga nanonood at nakikinig sa atin sa pamagitan ng Ustream Live. Bukas po, ang ikalawang simbang gabi, December 17, alas 5:15 pa rin po, at itatama na po natin yung relo, at medyo umaga pa dun sa relo. Ang mga mangunguna po ay siyempre pa ang galing sa UCCP Magil Memorial School Incorporated. Ang ating pong tagapagsalita ay ang kapatid na, ang ating pong minamahal na Principal Emilia T. Pandes, at ang ating pong liturgist, ang kapatid na Galilea Palmero. So ang ating pong offertory ushers, ang mga kapatid na Maan Evangelista and Nelia Labadia. Mayroon pa po bang balita? Kung wala na pong balita, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmano mga bata sa mga nakakatanda. God bless you po. The Lord has made, the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang gabi! Ito ang gabi, ito ang gabi na gawa ng Diyos, na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang gabi na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya